inirekomenda, ombudsman, inirekomendang walang piyansa ang kaso ni Jinggoy. Ayan, so formal na pong sinampahan ng kaso ng Office of the Ombudsman at nilagay po nila sa kanilang rekomendasyon na wala pong hindi po makapagpiyansa si Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder at graft na isinampa laban sa kanya dito po sa Sandigan Bayan, kaugnay ng maanumalyang mga flood control projects ng gobyerno. Okay. Ito po yung kinumpirma sa press conference nito ni Assistant Ombudsman Miko Clabano. Ayon po kay Clabano, ibinatay ang paghahain ng kaso sa rekomendasyon ng National Prosecution Service ng Department of Justice. Ito po yung sinasabi rin na ni Amy Marcos na mukhang pinoproyekto talaga lahat po ng Senate majority pinoproyekto. Ngayon, wala namang problema, alam na natin yan eh. Noong December pa nga yan, di ba? December, naghihintay tayo, hindi po sinampahan. Hindi po sinampahan na actually, gano'n nakatagal sa kulungan si Ramon Revilla? Kasabay po nila Ramon Revilla. No? Kung matatandaan po natin, kasabay po ng kaso nila Ramon Revilla itong tatlo yan sila, di ba? O apat. Hindi, parang separate yung catches eh. Yung tatlong sabay-sabay, Joel Villanueva, Ramon Revilla, tsaka tong kay Jinggoy. Yung kay Chis Escudero parang nakaseparate pa eh. Pero alam na po natin matagal na. Yan yung parang gusto nilang ipangako na December may makukulong. Wala po akong problema dyan. Nasampahan ng kaso kung may nakikita po, mapaano man yan. No? Ako nga, kay Bato eh. Okay din ako ng sampahan ng kaso. Basta dito po sa korte sa Pilipinas. Kasi iba po yung korte ron sa ICC, kulong ka na agad eh. Wala nang due process dun eh. Katulad ng ginawa kay Tatay Digong. So anong problema mo ba dun kung sinampahan ng kaso? Yung timing po, no? Yung timing na nananawagan yung minority senator. Alam po naman natin yan, ito pong kaya po maraming nakumbinsi dito sa sumama sa bagong mayorya dahil po sa kawalan ng aksyon ng dating Senado dyan po sa flood control issue. Hindi po sila nag-iimbestiga. In fact, nirekomenda nila na masampahan ng mga kaso to eh, di ba? Noon pa po na may nakabinbing na. Pero ano po pagkakaiba noon at saka ngayon? Ang tingin ko po rito kasi, ginagamit po nila tong banta na kakasuhan. Kaya po bigla na nahimik eh. Kung papansinin po ninyo, nawala po yung ingay ni Chis Escudero, Joel Villanueva, tsaka to ni Jinggoy. Kasi sila yung mga pamunuan nun eh. Chis Escudero, Senate President. Jinggoy, pro tempore. At saka si Joel Villanueva naman ay majority floor leader. So sa galit po ng admin nun, kasi hinahayaan nila si Marcoleta na mag-blue ribbon eh, di ba? Dalawa yan eh, blue ribbon tsaka yung binasura nila yung impeachment ni BP Sara. Kaya napalitan to si Chis Escudero. At nung pinalit po to si Tito Soto, yun na nga po, no? Nariyan pa rin yung threat na anytime sasampahan ng kaso itong mga nabanggit ng mga senador, Jinggoy, Chis, Joel Villanueva. Yan. Anytime nakabinbin na sasampahan sila ng kaso. Pero dahil si Tito Soto naman yung Senate President, kontrolado naman nila yung takbo ng Blue Ribbon. Ano po yung takbo ng Blue Ribbon? Hindi nag-iimbestiga. Walang problema. Parang threat lang sa kanila yan. Sige, okay na yan. Total, hindi dehin bokiki na kayo.
okay na muna 'tong kaso niyo. Nakabinbin lang 'to, anytime na may gawin kayong kalokohan, sasampa namin." Ngayon ang tanong ko, timing, 'di ba? Hindi pa po nila gini-give up yung, eto by hook or by crook gusto nilang maagaw uli yung Senate presidency. By hook or by crook gusto nilang maagaw yung, pamunuan ng Senado para hindi na po wala na po silang ano diyan kay VP Sara, eh. Wala na silang magagawa diyan, 'no? Hindi po nilang kayang pigain yung mga senador na bumoto. Hindi po sila makakakuha ng 16. Dito po sila naka-concentrate na 'wag matuloy pa rin yung BRC investigation. Dahil isang investigasyon lang 'yan, ang turo na niyan sa pinaka-boss nila. Boss ng lahat. Mastermind ng lahat ng mastermind. Boss of all boss. Dito sa sindikato ng flood control. Oh. Kaya gagawin po nila ang lahat. So timing po 'to, nag-ano kayo, nagkudita kayo, kakasuhan namin kayo. Bakit si Jinggoy lang, 'di ba? 'Yun yung tanong, eh. Bakit si Jinggoy lang? Kasi sa tingin nila si Jinggoy, kahit na anong gawin nila hindi na makukuha. Kahit na anong gawin nila, ano na 'yan si Jinggoy, talagang matigas pa sa makunat pa sa inuyat 'yan. Hindi ko alam kung narinig ko lang po yung inuyat. Huwag niyo na akong tanungin kung ano 'yun. Makunat pa sa inuyat 'yan. Ibig sabihin kahit na anong gawin nila kay Jinggoy, hindi na nila kaya sinampahan na nila ng kaso. Ako ang tingin ko, dalawa lang ang dalawa 'pag bumaliktad yung dalawa, bawi na naman nila, eh. Napapansin niyo ba si Chis Escudero sa lahat ng gulo na 'to, tahimik lang? Hindi niyo rin ba napansin? Yung kumbaga yung makahatak lang diyan ng, dalawa. Ako kasi eto, real talk-an tayo, Tama yung sinabi ni Camille Villar, tama yung tsaka yung mga Villar din, 'di ba? Yung threat, kinakailangan makita nila na yung threat ay, genuine. Totoong may threat sa kanila. Sampulan natin 'to, sino dito sa mga 'to, sa mga posible nating kasuhan, sino dito yung kahit na anong gawin natin ay hindi na babaliktad? Si Jinggoy ang nakita nila. So sampulan natin ng kaso si Jinggoy para baka may bumaliktad sa dalawang Villar o kaya bumaliktad yung Chis Escudero o yung Joel Villanueva. Kaya nakasalalay po 'to. Yan yung tingin kong moves nila, eh. Kasi kung ang gusto lang po nila ay kasuhan lang lahat, bakit hindi pa pinagsabay-sabay? Bakit ang inuna yung sa tingin nila kahit na anong gawin nila hindi nila mapapabaliktad? 'Di ba si Marcoleta, putya kahit na anong gawin niyo riyan hindi niyo mapapabaliktad 'yan. Pero 'pag nakasuhan nila si Marcoleta o kaya si Jinggoy at nakulong ng walang piyansa, magdadalawang isip na yung hindi naman gano'n yung loob. Na teka muna, bakit ko isasakripisyo yung buhay ko dito kay Cayetano? Bakit ko isasakripisyo yung buhay 'di ba? Kasi ang tagal na po niyan, eh. Ang tagal na po nitong mga kaso na 'to, bakit ngayon lang sinampa? Yung timing po ang problema, eh. Okay, idugtong na rin natin 'tong sinabi ni Auntie Claire kasi may kaugnayan din 'to, eh. Tignan po ninyo, eto ayon kay Auntie Claire. Pinabulaanan ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro ang aligasyon ng Senate Majority na tina-target umano sila ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang sunod-sunod na kasuhan. Sabi ni Auntie Claire, wala pang yung kudita, wala pa yung Senate 13, may issue na.
May issue na si Jinggoy, may issue na kay Joel Villanueva, may issue na kay Chis Escudero. Yun na nga anti-clear At may issue na rin daw kay Rodante Marcoleta. Kaya mali daw yung sabihin na pinag-iinitan sila dahil sa nagkudita sila. Tama yung sinasabi mo, may issue na sa kanila. At tama rin na hinold nila yung issue na yan para, kumbaga, blackmail. Sige, hold to. Hanggat dehin bokiki kayo, hindi namin isasampa itong mga to. Pero once na kayo ay pumalag, isasampa namin to. Oh. Yung timing yung pinuruhan ni Auntie Claire dito si Marcoleta. Sabi ni Auntie Claire, mula rin sa bibig ni Marcoleta, yung campaign contribution na hindi niya dineclare sa SOSE. Yun na nga ikaw nga nagsabi na doon nakabata yung kasong plunder ni Marcoleta, campaign contribution. So kung campaign contribution po yan, hindi po yan yung binabanggit nila na nagregalo ka dahil gusto mong tumanggap ng pabor dun sa tao. Ang sinasabi nyo ngayon, campaign contribution. Talagang pinatototohanan nyo yung campaign contribution. Di ba yan nga yung kinaso nyo kay Marcoleta sa Comelec? Magkaiba po kasi yung plunder Karamihan po sa plunder. Hindi ko po sinabing, hindi ako sigurado kung ang involved lang sa plunder yung public money Pero karamihan po sa plunder, meron kang nilustay na 50 million pataas. Nilustay mo, ibig sabihin may nilustay ka na pera ng taong bayan. Ito po hindi naman nilustay ito Mga kaibigan, tinulungan si Marcoleta, gusto siyang manalo bilang senador. Nag-campaign contribution. Kaya po, ito pong campaign contribution na to, dapat na nagpapasya nito, yung Comelec. Ang linaw po Nagpasya na yung Comelec Ano ba yung pasya ng Comelec? Ang pasya po ng Comelec, walang ginawang kasalanan si Marcoleta. Tapos na po yun. Pero alam niyo po, sabi nga ni Marcoleta, kaya tinanong siya di ba? Sa tingin mo ba kaya kang ipakulong nitong gobyerno? Kaya nga akong sampahan ng gawa-gawang kaso Yung pagpapakulong pa. Talagang dito po makikita, no? Sa mga senador natin na to, yung Senate 30 na to, kung gaano po sila katatag. Si Bato, hindi talaga babaliktad yun. Magtatago yun, pero hindi babaliktad. Si Marcoleta, naku po, katakot-takot na, talagang magdudurugan na kayo niyan. Lahat na ng batas na alam nyo. Pero malaki rin po talaga yung posibilidad na mapakulong talaga sila. Kaya lang, yung status po nila na yan at ganito po kasutil tong gobyerno, talagang asahan nyo po na hindi po obra na hindi mo i-compromise. Kung ayaw mong makulong, kung ayaw mong hindi makulong, i-compromise mo yung prinsipyo mo. Yan, tingin ko hindi nila kayang i-compromise yung prinsipyo niya ni Marcoleta, ano man ang mangyari. Okay. So matagal-tagal po itong laban na to. Kaya kapit lang tayo lahat. Kasi expect natin, baka mabawi nila yung Senate presidency. Wala na namang BRC. Kaya nga po ang safety net dyan, Alan Peter Cayetano, wag lang pong sagot na sagot sa mga akusasyon nila. Wag lang pong defensive tayo. Umatake naman po yung bagong majority sa pamamagitan po ng investigasyon. Simulan nyo na next week. Bakit ba? Yun ang problema Ano ba ang pumipigil sa inyo para mag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee? Simulan na natin yan kasi
Ano man ang mangyari, alam na ng mga tao, pag kayo tinanggal tapos hindi nila tinuloy yung investigasyon, alam na lahat ng tao na yung purpose lang nitong para bawiin sa inyo yung Senate presidency o yung pamunuan, ang tanging purpose niyan ay pigilan na naman yung napipintong investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Kaya atake naman, Senate 13. Wag naman kayong padihado na lagi na lang kayong huhulihin, lagi na lang.